Ayan. Sound check. So walang mic, hindi ko makakita yung mic. Tabunan na, medyo lalakasan na natin yung boses. So good day mga tropa, no? Mga prepa. Another day, another video to share. So last week binaklas ko nga itong pinakita ko paano baklasin yung shocks kasi may leak na. Tapos pinadala ko sa Mindanao. So parang mga 4 days yung travel ng shock papuntang Mindanao, Sultan Kudarat. Tapos sinend ko kay Sir Richard kasi siya yung recommended rebuilder ng mga monoshocks. Tapos yun nga, 4 days. Tapos pagdating doon, tinawag niya kaagad na na-receive yung shocks. Then ginawa niya na kaagad. Tinawag niya sa akin, ginawa niya na. So mga inabot lang ng mga 2 to 3 hours. Tapos na, pinalitan yung oil seal, binap yung parang shafting kasi may dot na raw na sumugat dun sa oil seal. Then nilagyan ng bagong synthetic na langis and ininstallan niya ng parang fitting nozzle para sa kinargahan niya ng hangin na, kung ako nagkakamali, 145 PSI. Tapos ayun, after nun, inassemble niya, tumawag siya, okay na, pinakita sa akin, in-explain din, then pinaship niya na rin kaagad. So ayun, another 4 to 5 days, kaya ito, dumating na. Ito, actually nung isang araw pa dumating to kasi medyo busy, kaya ngayon pa lang na nagawan. Ngayon ko pa nga lang rin bubuksan. So tara, tirahin muna natin. Yung makulit. So buksan muna natin siya. Pag mamaya mahiwa ka. Yung pinadala ko nga pala to sa ano ba to, JNT, kasi hindi ko nabit yung JRS. Mas mura sana sa JRS, kaso wala eh, aga lagi magsara. So unboxing. Tangin na, daming tape. So moment of truth, ito na siya. So ito na siya, XTC shocks na ikakabit sa nakakabit na to sa XR150. Ito yung pina-rebuild ko. Bali, so doon na ipapadala ko sa kanya yung stock shocks pagka nakuha ko sa Bacoor, para ganun din rebuild, kasi wala naman siyang leak pero malambot na yung yung bounce niya. Tapos ito yung ginawa niya, nilagyan niya ng fitting para sa nozzle. Pito to eh. Kinargahan niya ng 145 PSI. Tapos lagyan niya ng 150 ml yata na synthetic oil. Tapos yung oil seal dito sa loob. Ayan. So hopefully good. Recommended na siya yung recommended talaga sa page na na nagre-rebuild ng mga monoshocks ng mga enduro, mga enduro type. Ito kasi naka-motard eh. So galing din naman na enduro type ang niyan ang original base eh. So ayun, sasalpa ko na to. Ito nga pala siya yung nag-rebuild, yan, si Sir Richard Louis Bardoles. Tapos yan yung explanation niya sa ito yung explanation niya sa itinawag niya sa akin tungkol dun sa ginawa niyang pag-rebuild sa shocks. So na-rebuild na po natin si XTC para sa XR150.
So yung shock ng XR150 ay ginamitan ng XTC na Owens. So ito po yung Owens na XTC shock. So ito na po yung shock seal ng XTC na Owens 1425. So nagpalit tayo ng gas spring seal, tapos naglagay tayo ng washer stopper. Okay, yung rod mayroong isang dot, pero binapping natin, ayan, makikita natin. So nakabapping po yan para sa ganun din na makasugat sa oil seal. So naglagay tayo ng synthetic oil na 150 ml at saka hangin na 145 psi. Good luck. Tapos ito, isasalpak na natin. Salpakan na. Ayun, malinis na, wala nang leak. Pinakita niya rin sa akin paano ina-adjust yung height. Ito pa lang itong shaft na to, ito. Yan, yung shaft na yan. May thread pala yan. Hindi ko alam kung dito o doon. Kasi yun, i-adjust mo lang, iikot mo lang. So tinanong ko kung yung sa XR150 ganun din, may thread din yun. Sabi niya, oh meron. Tinanong ko kung, kasi ito mas mataas to sang ng ang pagkakaalam ko 1 inch ang taas nito sa stock ng XR150. So plus pinadagdagan ko pa ng half inches, yun nga, in-adjust to. Kaya yung height niya siguro, ayan na, ganyan na siya. Kung ano yung pagkakalapat ng gulong, kasi nakaangat yan nung nakasalpak to eh. Tapos yun, tinanong ko kung yung XR150 kayang i-adjust ng ganito kataas. Sabi niya kaya naman daw. Yun nga lang, medyo mas mahal yung price ng rebuild kasi genuine shock OEM. Ito kasi replacement. So ayan, salpak muna natin. So ayun, game. Nakawin ko na lang muna to, itong tire cap, kasi importanteng hindi mapitik to eh. Saka ko na lang siya papalitan. Nakabili na ako ng ganda-ganda. Yun, sabi sa akin ni Boss Richard, kailangan nasa likod yung itong nozzle para hindi natatamaan. So teka, sa kabila tayo. Bigat nga pala itong shock na to kasi to eh, 3 point something kilo, 3.6 yata. Yun lang, medyo may challenge tayo kasi tatama yung nozzle. Tapos syempre wala pa ako masyadong tiwala sa paghihigpit ng impact wrench. So tingnan natin kung goods na to. Mukhang napasobra pa nga. So halika dito. Medyo may problema lang ako kasi tumaas siya ng sabi ko half inch lang eh, pero tumaas siya ng 1 inch. So ang taas na nito min. Ang problema ko, kailangan kong iangat yung jack stand para pumasok tong shock dito sa niya, sa pwesto niya. So iangat ko muna, medyo mabigat kasi itong XR po, tragis. Dali lang. Ayan, hinangat ko ng isang 1 nut. So ngayon
Itong tire hugger ko, improvise. Pucha min, ang bigat ng ano. Ang bigat ng shock. Shit. Ang bigat ng gulong. Lalagay muna tayo ng washer. Yun, so ang bigat. Medyo nagdagdag lang ako na spacer kasi ewan ko, manipis lang naman yung spacer nito nung tinanggal ko, pero nung binalik ko parang ang luwag. May nagka-grinder, maingay. So ito na siya. Maluwag eh, oh. Yun ang problema, na hindi ko alam kung bakit. So at last, ayun, nakakabit na. Ayan. Akala ko space to, yung pala sa tornilyo. Normal pala. Tapos papadouble check ko na lang to sa tropa para sigurado. Shock yan eh. Mahirap na. Okay. So ano ba? Namang goods eh. Yun, so bababa ko na muna para makita yung tindig. Pero palagay ko mataas to. Yeah. Diyos, sumobra taas, men. Ayan na siya. Tayo na ang taas. Isipin mo, naka XR 200 ako na side stand. Dati hindi naman siya ganyang kalin pagka sinide stand. At mababa pa yan kasi medyo bumaba itong shock ko sa harapan, gawa nagtagas ng oil seal. Napasubo sa adjustment Stutsi, ano yan? Kita mo yan? Tarantado ka talaga. Ang galing to? Pumasok ka dun. Pumasok ka dun. So yung kakapit mo muna ipuan para matignan kung ano itsura. Oh, yeah. Shit.
Ah. Napasubo tayo sa adjustment Hayop. Napasobra yata taas. Tayo na. Yun, so ligpitan muna at kabitan ng fairings. Tapos road test ko. So yun mga upwards. Ano siya? Parang sumobra nga lang yung taas. Bali papacheck ko na lang, papadouble check ko na lang kung okay lang yung spacers. Tapos yung higpit ng shocks. Saka ito, papawiring ko tong fender eliminator para gumana tong taillight saka signal light. Yun, so peace out.